Sa pumili ng The Chaser card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mangyayari sa iyong career sa susunod na taon. I'm sensing traumatic experience. Okay, I feel like you will become rich. Mag-focus ka lang sa work at huwag ka masyadong mag-alala. Kasi baka na-overwhelm ka sa mga pangyayari maybe this year. Okay, may nahahawakan kang burden. Maybe it's from work. Okay, or pwede rin sa mga tao sa paligid mo. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm really sensing popularity, which is very interesting. I feel like somebody will help you get inspired sa iyong trabaho para hindi mo bitawan. Kasi if yun na mabuti kang tao at hindi maganda na maalis ka sa certain work, pero I feel na stress ka na talaga at hindi mo na siguro kakayanin magstay dahil nga sa experience, but yet I'm really sensing here my lesson. Okay? So, tinan natin kung ano nangyari. So, we got the royalty and confinement. So, ma-achieve mo tong royalty if you stay on that job, okay? So, yun yung mangyayari. Kasi, we got this one and idea. So, maybe, yung iba sa inyo, meron kayong idea kung ano yung gusto nyo sanang work. Pero may work kayo sa ngayon. Parang similar sa number 3, but iba yung sense. Kasi pagpasok ng taon, nakita ko dito may work kayo. Okay? So, let's see what else do we have here. So, we have the hope here and the loss, okay? So, yung iba sa inyo guys, if ever you have an accident or something, I'm sensing na don't lose hope, to be honest. Kasi I feel nagagaling kayo, to be honest here. Okay, siguro nakasakit kayo dahil na-stress kayo sa work. Okay, but I really sense hindi ka basta-basta maalis sa work kahit na nagkasakit ka na. Kasi I feel like you're somebody na desired talaga ng iyong boss. Or talagang yun na talaga yung pwesto nakalaan for you. So, we have the child and curse. This is sad, okay? Baka kaya ito nangyari sa iyong buhay na nagkakasakit ka or kung ano man kamalasan, maybe somebody is cursing you na kinokontrol niya na may masama sana mangyari sa iyo. Wag naman po sana. So, masasabi ko lang, now that you're aware somebody is cursing you, I will say kung hindi ka aware kung sino to, please pray kay God to send you some signs about this, okay? At huwag yung baliwalain yung red flags, importante yan. Para protection din, okay? Para kung at least kung kilala mo kung sino yung taong yun, maiwasan mong kumuha ng gamit sa kanya kung namimigay siya ng gamit or kung nagpapakain, okay, maiwasan mo yun kasi baka mabinibigay niya sa inyo like pagkain or kung ano man, may kulam. Okay? At saka maging close kayo kay God to stay protected. Kahit nasabihin natin na pumasok yung curses na yan sa'yo, hindi ka masyadong affected 100%. Okay? Kaya nakita mo naman dito na magstay ka kay God.
as we can see here, because God will definitely give you hope. At saka minsan, pinapayagan ng Diyos yung ganitong pangyayari sa iyong buhay, so you will have a realization na may nagka-curse sa'yo, kasi maybe pa sa inyo, you're not aware about it, and God made us feel the curse, pero hindi 100%, okay? Yun yung actually benefit natin kung malapit tayo sa Panginoon, hindi natin mafe-feel na 100% yung curse, okay? So anyway, wag kang mag-alala, focus ka sa work. So far maganda naman, pero yung problema dito sa forgive, siguro, yung ba sa inyo ay mag-give up, pero I feel na pinapaalala sa inyo ng Panginoon na sayang tong maganda mong work, at yun nga, maganda rin yung sa pamilya, as you can see here. Siguro meron na kayong love at meron na rin kayong trabaho. So yun nga, may nagka-curse sa'yo. Kasi itong tao na to, nakikita niya na maganda yung nangyayari sa iyong buhay at kung ano man ang ima-manifest niya, nag-fulfilled, okay? And we got this one, I feel like spiritual warfare, honestly speaking, okay? So, to be honest with you, dapat talaga na magdasal ka sa Diyos, kasi itong taon na masama na to, hindi maganda yung gusto niya mangyari sa iyong buhay. Gusto niya magkaroon ka ng ending at karoon din sa iyong relasyon, kung meron ka man karelasyon. Okay, at I'm sensing with this one, so I'm sensing na dapat mag-focus ka sa work at mag-save ka. Kasi I feel like you're being called on to save money and focus sa work at huwag masyadong ma-depress and worry about your life, honestly speaking. And I feel na with the withdrawal being here. So, sa susunod na taon ng heavy, napansin mo naman sa reading, pulse may nagko-curse at kung ano man, I feel here na darating yung time wherein mapapansin mo na may tao sa iyong buhay na black magic user. At kung sino man ang tao na yun, mahilig siya magbigay sa iyo ng kung ano-anong bagay, or pwedeng pagkain din, at marirealize mo to because with regards to this one, ibig sabihin, bibigyan ka ng clue ng Panginoon kung bakit ka nakaka-feel ng uneasiness, worry, and so on, okay? Dahil sa taong ito na gusto kang pabagsakin at hindi ko nagugustuhan, guys, na siya ay may ill intent na may mangyari sa'yo, and I don't like it, okay? Pinanayak ako, hugs to every one of you, and remember guys, please pray kay God, kada ito yung mangyayari. Okay, so we got a chaser here, and it says, chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. So, itong taon na to, feeling ko pinamanifest niya na ito yung mangyari sa iyong buhay na mawala lahat ng meron ka. Kasi, so far, maganda yung energy. I really sense na naging popular ka. Maganda na meron kang work, meron ka ring love life, okay? Itong taon na to yung nag-distort. Kaya ka siguro nagkakasakit. As you can see here. At saka kung ano nung kamalasan yung nangyayari. So, ask God to protect you from harm. Kasi na-feel ko ang bigat ng spell work na nilagay sa'yo. I'm not quite sure kung ginagawa niya to within other years. Pero I have a feeling na matagal na niya tong ginagawa. Kasi hindi ko na-feel na bago lang itong tao na to na nagka-curse sa'yo. I feel na may connection ka sa kanya. So, titignan natin mamaya kung ano mangyari pa. So, let's see. So, we got this one, both. And we also have the trust in reverse. So, tinatawag ka ng Panginoon na i-let go mo na to nangungulam sa'yo. Kasi wala mangyayari sa iyong buhay. May mga kamalasan nangyayari at nakakasakit ka rin. At we have the 3 here. So, itong tao na to, may na-manifest niya rin na mag-break yung relationship mo with your lover. So, yung hadlang mo next year is itong tao na kinikip mo pa rin maybe, nakadikit to, and out, keep out. So, ibig sabihin lang nun, na ayaw na talaga ng Panginoon
na you're still dealing with this person. Kasi this is somebody who keep you stuck for a long time. So you have the hurry here. And we also have curse. So, tinatawagan ka ngayon ng Panginoon na pakawalan mo na tong tao na to. Hurry. Okay, nakalagay dito. Kasi, itong tao na to, kinakurse ka ng kinakurse. And we have the 7, so you're divinely guided, honestly. So, marami ka ng signs sa heaven na dapat i-let go mo siya kasi this person is definitely deceitful. And this one is in reverse and forget, okay? So, itong tao na rin to, naglalagay siya ng forgetfulness spell sa'yo para siguro hindi ka maging maayos sa yung career. Kasi maganda si career mo at talagang gusto ka ng boss mo rin, kaya ka nag-stay sa career kahit na magkasakit ka or ano man, nandun ka pa rin, okay? So, I'm sensing na you really need to be careful, maging close kay God, at saka please, okay, huwag niyong alisin yung mga signs ng Panginoon para sa'yo kasi napaka-importante niyan. And, let's see kung ano pang meron. Ito agad lumabas, oh. Another dimension to me. I'm really sensing distorted, honestly. Okay. Sabi ng mga anghel, kung sino man to, parte siya ng iyong pamilya. I'm sensing kamag-anak. So, ganun din. Ganun din yung ibig sabihin nun. So, of course, mahirap makawala kapag ganyan, pero yung magagawa mo lang is definitely wag kang tatanggap na ng kahit anong pagkain, kahit anong bagay sa kanya. Kung may binigay man siya sa'yo nung past, alisin mo na yun sa iyong bahay. Okay? At magdasal ka talaga sa Panginoon. Kailangan na kailangan mo yan. Magdasal ka no Psalm 91 kasi yun yung protection prayer from God. At saka, yun nga, kailangan mo talaga ng matinding dasal. Kasi itong tao na to, nandun pa rin siya sa iyong buhay, okay? So, with regards sa 2024, itong tao na to na nagka-curse until now, this person is definitely watching you at matagal mo na dapat siyang iniiwasan, honestly. Kasi itong tao na to, ginagawa kanyang weak. So, with the Knight of Cups being in reverse, ibig sabihin lang no, may binibigay siyang bagay sa'yo na will make you weak. So, kung nagbibigay man yan ng pagkain, baka may lason, wag naman sana po. Okay? Mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, mga may curse. So, pakawalan mo to kasi basically you're guided by God. As you can see here, and you have actually the power to ignore this person. So, anyway, let's see kung ano yung kanyang karma kasi nakita ko naman at nafe-feel na hindi niya to gawain next year lang pero na-feel ko matagal na niya tong ginagawa sa'yo. Kaya kami namalas with regards sa yung health. Okay, at ganun din sa yung love life. Siguro napapansin mo, but you're not sure kung sino nangungulam sa'yo. So, let's see what we have. Lumabas talaga siya, oh. I feel na may marami siyang regret. At baka itong tao na to mawala ng maaga kasi hindi siya tumitigil sa pangungulam. I'm not quite sure if God will be merciful to this person. So, ito yung kanyang karma.
So, magkakaroon siya ng mga tao sa kanyang buhay na hindi actually nagsasabi ng totoo. Mga sinungaling kagaya niya at mga tao na hindi talaga mabubuting kaibigan. So, with the Knight of Wands, so mawawalan siya ng gana sa mga tao sa paligid kasi kahit yung lover niya, ganun din. Kaugali din niya na hindi maganda yung pag-uugali, hindi mapagmahal, di nagsasabi ng totoo. So, yung kanyang karma, this person has to see you still have your career. At saka nagkakaroon ka rin siguro ng promotion at saka maganda tong card kasi nakabaliktad. So, meaning lang nun, hindi ka mag-hold back sa yung career, which is nice. Yung disturbance natin na sa meron sa career mo is more on the health. So, yung kanyang karma, guys, kung naman meron sa kanya, hindi yan fated para sa kanya. At saka, I feel na itong taon na to, yung karma rin niya, yung mga kamalasan niya is kung magkaka-work man siya, hindi yan naka-align sa hilig niya. Tapos, lagi wala siyang gana, lagi siyang tinatamad. Okay, so yung kanyang karma rin, he or she cannot see things clearly. Remember that this person sent you this kind of curse na medyo forgetful ka. Okay, so yung kanyang karma basically ay malabo yung kanyang isipan. Hindi siya makakaisip ng maayos. Distorted yung mind at mag-ending. So, as I told you before, na baka mag-ending ng hoti-koti sa maaga yung buhay niya. Kasi hindi siya tumitigas, kasi pipin down siya ng langit, okay? I feel na mabilis itong mangyayari. Maybe this is in a form of an accident, kasi mabilis lang, or pwede rin bigla na lang nagkasakit, tapos nawala na, okay? Kasi itong tao na to, matagal na niya itong ginagawa. So, isa rin sa kanyang karma, siya rin ay makukulam din siya ng tao. At hindi niya yun maiisip na may nagka-curse sa kanya. So, I feel here na once na mangyari na nawala na tong pabigat sa iyong buhay, masaya ka na emotionally at makikita mo mas magaan yung pakiramdam at ma-realize mo rin na itong tao pala na to yung nangungulam sa akin, kaya ako minamalas. May sense na may nangyaring discussion na I'm not sure kung matagal na or pero ingat kayo guys, please, okay? At saka kung nafe-feel nyo na binabag kayo ng evil entities, suggestion ko lang sa inyo guys, pray kay God at sabihin nyo na rin yung pangalan niya, Jesus Christ, many times, at least 3 times, tapos Mama Mary, kasi takot sila sa Panginoon at ganun din sa kanyang ina, okay? So, yun yung suggestion ko kasi talagang pinipilit ng tao na to na i-distort yung iyong mind kasi yung punteriya niya dito, mawalan ka ng career at ganun din yung lover maalis din, okay? Pero with regards sa yung lover, I would say na pray ka kay God about this one at saka sana may oras kayo para sa Panginoon para kahit si lover secure din. Okay? So, anyway, that's it guys. And take care please. And God bless all of you.